Assemblies Manila at ako po si Pastor Eugene. Ngayong araw na ito ay isa na namang paksa ang ating pag-uusapan. Pinamagatang Catastrophic Ideas, the Danger and Destruction brought about by Unfounded Dogma. Catastrophic ideas, disastrous, great damage, big suffering. Ito yung ibig sabihin ng catastrophic. At dinala ito ng mga ideas or ideologies. At ito ay mapanira. Dahil itong mga paniniwalang ito ay wala naman talagang basihan sa katotohanan. Yan po yung ating pag-uusapan. Magdasal po muna tayo. Panginoon namin Diyos, nagpapasalamat kami sa araw na ito, sa muling buhay na pinagkaloob mo sa amin at ang pagkakatipon namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus ay muli aming inihingi ng pagpapala mula sa iyo upang ang aming mga tatalakayin ay magsilbing pagkain ng aming mga pananampalataya, kalakasan ng aming mga paglalakad. Nawa Panginoon, ang aming pagtitipon ay biyayaan mo ng iyong presensya upang kami Panginoon ay mapagpalang tunay. Iyo ding ibuhos ang iyong biyaya, ang iyong pag-ibig, ang iyong kapatawaran sa bawat isa sa amin upang maging karapat-dapat kaming makinig at tumalakay ng iyong mga salita. Malugod ka nawa sa mga nangyayari at mangyayari pa dito sa pagtitipon na ito online. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Catastrophic ideas, the danger and destruction brought about by unfounded dogma. Maraming mga paniniwala, maraming mga ideas at ideologies na sinimulan ng mga tao at mayroon silang mga dahilan kung bakit nila ito pinasimulan. Subalit ang mga mabubuting dahilan nila ay nagtapos karamihan sa hindi mabubuting mga kalagayan. Kaya nga po ito yung ating subtitle, ang panganib at pagsira sa pamamagitan ng mga hindi nakabatay sa katotohanan, hindi nakabatay, walang batayan na mga paniniwala. Siguro ay narinig na ninyo yung tungkol sa human evolution according to Charles Darwin. Si Charles Darwin ay nabuhay noong 1800s at nagkaroon siya ng isang haka-haka o teorya at inilagay niya ito sa aklat, The Origins of the Species. At dito ay kanyang inilahad ang kanyang paniniwala tungkol sa kung saan galing ang mga tao. Nung panahon na ito, ang mga tao ay merong kalayaan ng mag-aral, merong kalayaan ng dumiskubre ng maraming mga bagay at ganoon nga yung ginawa ni Charles Darwin. At kanyang tinutukan ang tungkol sa macroevolution na tinatawag. Yung pagbabago na nangyayari sa mga species or animals at pati ang tao sa isang mahabang panahon. So si Charles Darwin ay nagpanukala ng human evolution from apes. At yun yung kanyang panukala. Tayo ay galing sa unggoy. Sabi niya sa kanyang The Origin of Species by means of natural selection na libro, thus from the war of nature, from famine and death, the most exalted object we are capable of conceiving, namely, the production of higher animals, directly follows. So, ang sinasabi niya dito, dahil sa patayan, dahil sa labanan na nangyayari sa kalikasan, ay siyempre nagkakaroon ng tagutom, nagkakaroon ng kamatayan, at yung nagiging bunga lamang nitong kamatayan na ito ay ang mas matataas pang uri ng hayop. So, galing tayo sa kamatayan. Ito yung kanyang sinasabi. Ang pwede nating i-deduce o pwedeng masummarize sa kanyang mga pananaw na kanyang inilagay dito sa librong ito na sumikat na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan ng mga textbooks of science na meron ang mga elementary grades o kaya naman mga high school o kaya even college. We are animals. Number 1, tayo ay mga hayop kasi tayo ay katulad lamang ng mga chimps o mga unggoy. Number 2, we live to survive. Kinakailangan nating mag-survive. Kasi kapag hindi,
ang mga mas malalakas, mas magagaling, sila lamang yung pwedeng mabuhay. At kaya yun yung nangyayari sa evolution o pagbabago ng mga hayop o mga species ng mga nilikha o hayop dito sa mundo. Ito yung kanyang panukala. Number 3 at finally, death created us. Katulad ng sinabi ng kanyang quotation doon sa kanyang libro na Origins of the Species by Natural Selection. Sabi niya doon na ang mabilis at pangkaraniwan na sumusunod pagkatapos ng kamatayan ay yung pagbuo ng higher animals, higher form of animals. At ang sinasabi niya doon, sa kamatayan tayo galing kung sakali. Kung tayo yung higher form of animals, tayo ay galing sa kamatayan. So tayo ay mga hayop, tayo ay nandito to survive, at tayo ay galing sa kamatayan. Ano ang problema nitong mga panukala na ito, haka-haka na ito, mga ideas? Ano ang kanyang sinasabi? Na walang lumikha, na tayo ay walang layunin kundi mag-survive lang dito sa lupa at dito sa existence na meron tayo. At hindi lamang walang lumikha kundi nilikha tayo ng kamatayan. At tayo'y mga hayop lamang. Di ba? Walang mas mataas na nakalagayan tayo kundi hayop lang tayo. Ito ang sinasabi ng scriptures. Genesis 1 verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Merong pasimula, at nung pasimula ay lumilikha ang Diyos. Nilikha niya ang space, nilikha niya ang matter, yun yung heavens at saka earth. Pero siya ay lumilikha noon. Hindi tayo galing lang sa isang pagputok o Big Bang na wala namang pinanggalingan. Diba? Tayo ay galing sa Diyos. Genesis 1 verse 25. At dito ay marami na siyang mga nalikha. And God made the beasts of the earth according to their kinds, and the livestock according to their kinds, and everything that creeps on the ground according to its kind. And God saw that it was good. Ang lahat ng mga hayop na may apat na paa, ang lahat ng mga nagsisigapang, ayon sa kanilang mga uri ay nilikha ng Diyos, including yung chimps o mga gorillas o kaya mga unggoy. Sila ay galing sa Diyos. Hindi tayo galing sa tinatawag nilang primordial soup, di ba? O kaya naman single-celled amoeba or single-celled protozoa na sinasabi nila, di ba? Kundi tayo ay nilikha ng Diyos. Hindi lamang tayo mga atoms or particles or yung movement nito kaya tayo kumikilos at kaya tayo mayroong movement. Subalit mayroong lumikha sa atin. Mayroong disenyo, mayroong kahulugan, mayroong layunin, at mayroong katalagahan or destiny. Pero kapag tayo ay hayop lang, tayo ay nandito to survive, yun yung ating pinakamataas na purpose, at tayo ay nilikha ng kamatayan katulad ng kanyang ipinapanukala, ang ibig sabihin ay wala tayong kahulugan, wala tayong tunay na layunin, at ang mabuhay dito sa mundo ay hindi pinakamasayang kalagayan. Subalit dahil tayo ay nilikha ng Diyos, at kahit yung mga hayop na sinasabi ni Darwin na pinanggalingan natin ay nilikha din ng Diyos, mayroong layunin kasi tayo ay nilikha niya with a design at with a purpose and with a destiny. So verse 27, so God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. So kahit yung mga tao ay nilikha ng Diyos, at mga lalaki at babae sila na nilikha niya. Ito ay si Adan at si Eva. So, hindi galing sa unggoy ang tao. Ayon sa Biblia, mayroong lumikha, at ang lumikha ng lahat ng mga planeta, ng lahat ng mga nakikita natin sa outer space, ang mga iba pang nilikha dito sa lupa ng mga hayop at mga halaman ay nilikha ng Diyos, including mankind. So verse 31